Good day mga kahabi! Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat. And by the way, this is Swing ulit of RGO, Mini Coop at iba pa. And for today's video mga kahabi, it's another update na naman doon sa ating Mini Coop. Anong doon? Dito sa ating Mini Coop at saka doon sa ating mga alaga sa ating boarding house. So, diba? Isang napakagandang araw and mayroon na naman po tayong bagong balita sa ating mga alaga, mga kahabi. Naalala nyo pa ba yung ating bagong breeder ng mga chabo? And finally, mga kahabi, nagkaroon po yun ng 6 na itlog. And the good news is, napisa na po sila lahat. At nagkaroon tayo ng 3 long leg at saka 3 short leg. Hindi ko pa alam kung anong gender nun kasi nasa mag-ano pa lamang sila ngayon. 5 days pa lamang sila this day mga kahabi. And yung ating mga chabo na mga chicks is yung kanilang parents is yung BTW is long leg and then short leg naman yung ating hen. Diba? Ang ganda ng combination. Although guys, hindi naman talaga 100% na magkakaroon tayo ng puro short leg kung puro short leg yung parents. Isa lang yung magandang pairing para mas 100% na may mapalabas na short leg. Hindi po kasi lahat pag puro short leg yung parents, puro din short leg yung kanilang palabas na mga sisiw. May tendency pa rin mga kahabi na may lalabas pa rin talagang mga long leg. And sa ating case naman mga kahabi, kasi nga yung ating BTW na long leg is yun lang pinagpasalamat ko kasi nga kahit long leg yun na binigay sa atin is may tendency pa rin naman magbigay ito ng mga short leg kasi nga yung kanyang parent is isa doon is short leg, which is yung ating hen. Okay, di ba kami napakasaya, and ngayon magpa 5 days na sila this day. Ipapakita ko sila sa inyo mga kahabi para malaman din ninyo at makita din nyo ano yung itsura ng mga sisiyo na ating palabas sa bago nating pair. O, ayan, di ba mga kahabi? And at last mga kahabi, naging ganap na breeder na talaga yung bago nating pair na galing kay Sir Boy at Gambong na isang BTW na long leg at saka yung hen na na-acquire natin sa isa nating mga kaibigan. And nagkaroon lamang sila ng 6 na sisiw. Kasi nga, and of course, 100% talaga napisa lahat kasi 6 lang naman talaga yung itlog nila. 3 dyan is short leg and 3 naman is long leg. O, diba? Napakasaya mga kahabi. I'm so excited na mayroon na naman tayong bagong alaga ang mga makukulit at mga cute na mga pasisiw. And of course, hindi naman tayo talaga nagpaparami ng sobrang dami mga kahabi. Kasi nga yung mga long leg dyan is out din natin. Ayaw ko rin naman kasing magparami doon sa ating area na sa boarding house. Kasi nga boarding house, napakahirap po. And ayaw ko rin namang dalhin yun lahat sila doon sa ating mini coop. Kasi nga marami din doong mga manok. And hindi na po tayo nagiging hands-on pag minsan-minsan kasi weekends lang and wala rin mga tao doon na nag-hands-on. Meron lang pong nagpapakain at nagpapainom. Yun lamang is napakahirap mga kahabi. Kailangan nating i-balance yung oras natin sa trabaho and of course sa ating mga alaga, and hindi naman natin i-give up yung ating mga hobbies na pag-fancy kasi nga yun yung nagbibigay saya at stress reliever natin mga kahabi. And one thing mga kahabi na ginagawa ko sa mga sisiw natin sa unang araw pa lang is pinapainom ko sila ng tubig na may asukal talaga in first week. And after ng first week, regular water. And then after doon is hinahaluan ko na din ng mga multivitamins para sa mga sisiw para iwas na rin sa mga sakit. And ayan, and of course, yung nanay nila is pinapainom ko din ng mga multivitamins and yung calcium kasi nga napakahirap ba lamang maglimlim ng sobrang tagal and binibigay mong oras mo sa mga sisiw para mapisa lang. And yun lang yung ginagawa natin mga kahabi sa mga sisiw natin. And ang pinapakain natin mga kahabi is yung Integra 1000 or yung iba pang mga brands
na pang sisiw and chick booster kung tinatawag. Yun yung pinapakain ko mga kahabi. Napakasaya ko kasi nga ayan na nga, and I'm so excited. At hindi ko rin pa alam yung gender ng ating mga alaga kasi nga nagge-gender lang ako 1 or 2 weeks pa, kasi nga doon obvious na kasi doon yung mga palong ng mga manok natin. Pag malalaki na 100% kakarel, pag maliliit 100% naman hen, para lang sa akin mga kahabi. Yun yung aking mga ginagawa para malaman ko talaga kung hen or kak yung ating mga alaga. And I'm so excited din mga kahabi sa magiging kulay ng ating mga alaga. And mas mainam na rin yung hindi natin alam, and mas mabuti na rin niya surprising yung magiging kulay ng mga alaga natin. At yan mga kahabi, bukod sa tsabo na pag-update natin, is papakita ko rin sa inyo yung ating update sa ating ayam sirama na hen natin. Kasi nga ngayon is naglilimlim na naman siya ulit. Kagaya ng nakaraan na binlog ko, pinakita ko sa inyo yung kanyang mga anak, mga sisiw. And ito na rin yung update kasi nag-iwan lang tayo ng 2 sisiw doon. Kasi nga, yung 2 noon is pinamigay na natin sa ating kaibigan na nagsta-start din na mag-alaga ng mga fancy chicken. And napili niya is yung ating mga sirama. At papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ating mga sisiw na naiwang 2. And yung nanay nila is naglilimlim na din. And of course, kasi nga meron din tayong tsabong naglilimlim, alam naman natin na hindi na yun mapipisa, is tinanggal ko yung itlog na luma, tinapon ko na at pinalit ko yung 3 itlog ng sirama para may malimliman siya and may mapisa siya para maging ano na siya, kumbaga 100% na ina na talaga para maalagaan niya yung sisiw. And of course, yung mga natirang itlog na itlog din ng ating sirama is ayun, nililimliman na rin ng sirama natin. At ipapakita ko sila sa inyo mga kahabi. Ito na yung mga naiwan nating siramang 2 na magkapatid, isang kakarel tsaka isang pulet. Ito yung kakarel natin mga kahabi, di ba? Malaki na siya. Ayan. Malaki na, di ba? Ayun yung isa. At ipapakita ko rin sa inyo yung ating pulet. Ito yung pulet, yung babae mga kahabi. Ayan, malaki na. Actually magto 2 months na ito. Ayan, magto 2 months na to siya. Ayan, kitang-kita nyo naman, ayan, malaki na. Diba, napaka breast out pa talaga ng pulet. Ayan, ang ganda. Ito na po sila mga kahabi. And of course, yung kanilang nanay is naglilimlim na naman ulit. And ipakita ko rin sila sa inyo mga kahabi. Ayan na yung tsabo na naglilimlim dati mga kahabi, mag-uulmos. Siguro magwa 1 month naglimlim kasi hindi naman fertile yung itlog niya, is itinapon ko yung lumang itlog na yon and pinalitan ko ng itlog ng sirama kasi that time is nang itlog niya yung ating sirama. Nilagyan ko ito ng 3 itlog ng sirama. At ngayon, siya na po ang naglilimlim niyan. And i-check natin yan siguro mga by next week kung fertile yung itlog na nalagay natin na nililimliman ng ating tsabo. Ginagawa ko ito para at least naman is ma-experience ng newly hen natin soon na mag-alaga ng mga sisiw. Hindi lang talaga sa pagpapapisa. Para maging, kumbaga is matatandaan na niya yun talaga ang ginagawa. Although na natural sa kanila yon, pero mas mainam na yung ma-experience din niya na magkaroon siya ng sisiyo para aalagaan niya. Ayan mga kahabi, diba? Ang ganda. Yan, hindi ko rin kinakalimutan kasi nga nangihina talaga yan sila kasi hindi masyadong kumain kapag naglilimlim. Pinapainom ko sila ng vitamins at calcium, at paminsan-minsan bumababa naman yung hen para kumain. And of course mga kahabi, ito na po yung ating sirama. Naglilimlim na naman ulit. Ayan, di ba? Napaka niya talaga sa pag-aalaga ng mga sisiw. Yun nga lang, pag nagkasisiw naman, isa yun sa mga hiling niya, kinakain yung balahibo kapag bagong tubo. Yun yung isa sa dahilan, kumbaga hindi ko gusto sa kanya. Kasi nga, may tendency na dumudugo na talaga, hindi niya tinitigilan hanggat hindi nauubos yung mga bagong tubong mga balahibo.
Siyempre, pag sisiw pa lamang, yung nakikita is parang cotton pa lang. Pero pag nagsa-start ng tumubo yung kanilang primary na mga balahibo ng sisiw, yun na. Doon na siya nagsisimulang kinakain yung mga balahibo. Ayan. Hopefully soon, mamimisa na naman to. Meron naman tayong haabangan. And hopefully, marami tayong mga pulit na makuha para ma-share din natin sa iba. O, diba? Napaka, natin ngayon. Napaka-swerte kasi nga. Napaka genuine, napaka tawag nito, napaka sipag ng ating hen na to. Ang bilis niya talaga nga mangitlog and naglilimlim talaga siya. Di kagaya ng iba na ang dami-dami ng itlog is hindi pa talaga naglilimlim until such time na mabugok na lang yung itlog. O, di ba? At ayan na nga mga kahabi, ito po yung ating bagong update sa ating mini coop. And of course, doon sa ating boarding house kasi andun nakalagak yung ating mga bagong pairing na mga Japanese bantam or chabu na tinatawag. O, di ba napakasaya mga kahabi kasi nga hindi na po talaga ako nag-breed ng sobrang dami talaga. Kung ano lang talaga yung mapalabas ko ay masayang masaya po talaga ako mga kahabi. Hindi naman din ako nagpaparami talaga kasi nga napakalaking responsibilidad din yon and napaka sa oras kailangan talaga ng hands-on mga kahabi. Hindi yung bara-bara lang tayo magparami ng parami kasi nga yung oras kasi nga meron tayong mga trabaho pa. O, diba? Dapat maging responsabling mga breeder and mga hobbyer tayo mga kahabi. O, diba? And lagi nating tatandaan na walang magiging isang kahig o isang tuka. Kung tayo po ay matyaga mga kahabi is lagi po talagang may nilaga. Okay ba? Maraming salamat po sa inyong lahat, especially sa aking mga subscribers. And of course, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please guys, don't forget to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga bago nating mga uploads at sa mga previous nating in-upload para meron din kayong makukunan na aral at idea sa mga bago upang ma-apply din ninyo kung ano ang mga dapat gawin sa pagpa-fancy chicken. O, di ba mga kahabi? Maraming salamat po sa inyong lahat and hanggang sa muli! Paalam mga kahabi!